Ito po kaya lang naman po namin share po sa inyo. Hindi naman po para maging magmukha kaming sosyal kami kasi naka-credit card. Para magmukha pong napakabibo ko, ang dami kong alam. Kumbaga po, kumbaga po kaya ako po share po sa inyo kasi hindi man po kami makatulong doon sa iba pong mga ah, nagsasabi na baka pwede mapalawagan po sila. Hindi man po kami makatulong sa pagbibigay po ng o pagpapahiram, pero makatulong po sana kami para malaman po nila yung mga way para pag kailangan po natin ng pera pang emergency, hindi yung parang nagmumukha tayong nagmamakaawa kung kani-kanino, tapos pag nag-text tayo, kahit ayaw naman siguro tayong ipahiya ng iba dahil natatanggihan tayo. Kaya lang, syempre, baka meron din naman silang mga pinaglalaanan o mga kailangang mabayaran. Kaya, hindi po tayo napagbibigyan. So, kaysa po, ah, lumapit pa po tayo sa iba-ibang mga tao. Kapag ka po kasi meron tayong credit line, hindi po natin po problemahin kung kanino tayo kukuha ng pang-emergency na kailangan natin eh. Ang magiging problema na lang po natin, ang sarap po ng gano'n na ang iisipin mo na lang, kung paano mo yung mababayaran. Ano naman yung paraan na gagawin mo para maibalik mo yung perang hiniram natin nung panahong kailangan natin. Kasi kaya ako po na-i-share sa inyo kasi na-experience ko din po na nanghiram lang po ako ng maliit na halaga, 500, hindi po ako napautang. Siguro dahil hindi pa po naman ako kilala. Tapos na-experience ko din po na kahit po, kumbaga po sa level ko po kasi, yung kalahating milyon, malaking pera na po yun eh. Pero na-experience ko po na subukan para magkaroon po ako ng credit history sa isang bangko. Nag-try po ako na mag-loan po sa kanila ng cash loan na 600,000. Within a week lang po, kahit wala po akong collateral, napahiram naman po nila ako, tapos payable po siya for 1 year. So nakalipas po ang isang taon, ah, awaw naman po ng Diyos nabayaran naman po siya. Then pagka po kasi nakita ng bangko na nagagawa mo naman yung obligasyon mo, nababayaran mo yung monthly dues mo, kahit hindi ka po request ng ano ba tawag po doon? Parang ano po siya para po tumaas yung credit limit mo. Kung sana po nila yung ibinibigay, magigising ka na lang po pag sa umaga, makikita mo, halimbawa, from 100,000, magiging madodoble na po yan. Kung halimbawa po na dati yung umpisa mo ay 30,000 lang, magugulat ka na lang, magiging 90,000 o kaya 100,000 na po yung credit limit mo na pwede mo pong ma-avail. Pwede mo po siyang ipang swipe sa grocery kung may tindahan ka. Pwede mo siyang ipambili ng mga printer, computer, kung meron ka pong ganong mga business. Tapos kung halimbawa po ang kailangan mo naman cash, kasi nga kagaya po sa amin, ang business po namin pagtitinda po ng gasol. Nagagamit po namin yung cash para mapaikot po namin sa business po namin, saka pambili po ng mga tangke. Yan po. Tapos halimbawa po, kagaya po nung nakaraang video, yung mga medyo malaki na, meron pong bangko na nag-o-offer na hanggang 5 taon mo po pwedeng hulugan sa kanila yung gusto mo pong hiramin. Halimbawa po sa RCBC at saka po Metrobank, nag-o-offer po sila na hanggang 5 taon para po mabayaran mo po yung cash na ilolon mo po sa kanila. At ang kagandahan lang po niyan, isa pa, 1% lang po yung hinihingi nilang interest monthly. Tapos, ipapaloan po nila sa yung amount na kailangan mo na nasa credit limit mo nang wala pong hinihinging collateral. Kumbaga po, yung ganyan, risky rin para sa bangko dahil paano pag namatay ka,
wala na silang mababawi sa'yo. Hindi naman po 'yun puwedeng singilin sa asawa mo dahil wala naman pong co-maker na nangyari, ano po. Pero hindi ko lang po alam kung, yung mga property na nakapangalan sa'yo kung pupuwede pong 'yun ang ipambayad o habulin nila sa'yo, ano po. Kasi depende po kasi 'yan sa magiging ano, ah, hindi po pala kasi wala naman po kayong kontrata diyan, basta pinahiram nila kayo, kailangan mabayaran niyo po sa kanila 'yun kasi kung hindi, gagawa po ng paraan ng bangko para masingil po nila sa inyo yung hiniram po nating halaga sa kanila. May paraan po sila para mabawi po nila yung pera na ipinautang po sa atin.